Nag-rides and camping tayo sa Amadeo, Cavite kasama ang The Wasp Club. Stock lang ng mga WSP e-bike pero grabe kargado yung mga riders nito. Grabe, sobrang nakakatuwa yung experience na to. Ang daming masasayang nangyayari kaya tara samahan nyo ko at ikukwento ko sa inyo. What's up? Kamusta mga ka-electric? This is EV Yahimoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Last weekend nga ay nag-rides, camping at nag-ilog kami kasama ang The Wasp Club PH. Sa Bulacan pa ako nang galing at Shell C5 View Deck ang naging meetup place namin. Saan kayo pupunta? That's na! Mula Bulacan hanggang Shell C5 naka 54 kilometers na agad tayo. Meron tayong mga kasamang galing ng Taguig, Mandaluyong, North Caloocan, Fairview, QC. At dumating na nga rin yung dalawang hinihintay namin, si John McLean at si Alan. Bago kami umalis ay nagpicture-picture muna kami ng mga e-bikes namin at pagkatapos noon nag-gear up na rin kami at umpisa na ng aming biyahe. Wala akong backride nung nagpunta ako dito sa Shell C5 pero ngayon iaangkas natin ang pinsan ng tropa nating si Alan. Nakakadagdag kasi ng battery range lalo na ng mga lead acid battery pa kapag solo ride ka lang at wala kang angkas. Mula Shell C5, ang first stop natin ay NWOW Binakayan, Kawit Branch. Kailangan kasing mag-charge sa mga kasama nating mga naka-stock battery pa para hindi sila mabitin papunta sa pupuntahan natin sa Amadeo. Kahit ako na taga Bulacan ang pinakamalayong pinanggalingan, naka-lithium battery naman na po ako kaya walang problema sa akin. Pero yung mga nanggaling pa sa QC, North Caloocan, siguradong mabibitin sila. After ng ilang oras sa charging, dumiretso na ulit kami ng biyahe at nakita namin yung signage na to na Patagaytay kaya nag-video lang kami saglit tapos diretso biyahe ulit. At this moment nga, nandito na kami sa may Amadeo, Cavite at malapit na kami sa pupuntahan namin sa De La Flores Farm. Ito ay pagmamayari ng tita ng isa sa mga kaibigan natin na si Alan o si Vespar Moto. Hanga rin talaga ako dito sa mga nakasama ko dito sa Wasp Club kasi mga stock pa yung kanilang mga e-bike pero nakakapag long ride sila. Kahit wala masyadong pera basta merong dalang extension at charger, palag-palag na. After nga makapag-ayos at makapaglapag ng mga gamit, sinet up ko na rin yung dinala kong tent. At yun nga, for the first time, magagamit na natin yung tent na to sa camping at ganyan nga itsura kapag natayo na siya. Pagkatapos makapag-prepare ng food, kumain na rin kami dahil late lunch na namin, hapon na kasi. Nagtoka-toka na nga kami ng mga kanya-kanyang dadalhin na pagkain para meron naman kaming kakainin dito sa aming camping at gala. Buti na nga lang sa naging biyahe namin ay hindi naman umulan pero nung kinagabihan ayun inulan kami. Na-testing na talaga kung matibay yung mga tent na dala namin. Pero hindi rin naman masyadong nagtagal yung ulan at natulugan pa rin naman yung mga tent namin. Kinaumagahan nga medyo na late na kaming magising dahil sa pagod sa biyahe namin at dahil hindi naman natulog agad nung kinagabihan ay nagkasayahan pa at late na or madaling araw na natulog. After gumising nung iba at makapag-ayos-ayos, ito nakapag-decide kami na mag-iilog kami ngayong araw. Bago nga mag-ilog, nadaanan pa namin yung tropa naming si Kevin na umaakyat dito sa puno ng santol. Alam nyo ba dito, pangiti-ngiti lang kami pero hindi namin alam mamaya iiyak kami sa mga madadaanan namin para lang makapag-ilog kami. Papunta sa ilog na paliliguan namin, naabuti ng 20 to 30 minutes kung maglalakad kami. Buti na nga lang mabait itong si Tita Carmen, yung tita ni Alan. Hindi lang kami basta pasasakayin sa sakyan nila at ihahatid pa niya kami. So pinauna na nga namin yung iba at kami mga boys pinili na naming maglakad. Pero dito parang nagkamali kami ng desisyon ni Vic. Sana pala talaga sumampa na kami dun sa sasakyan kasi malayo-layo talaga yung lalakarin namin. Pero after naman maihatid yung unang batch, binalikan naman kami ng sasakyan at eto, nakasampa na rin kami at naghihipuan pa sila ng puwet kaya tawa sila ng tawa dito. Hindi talaga namin nakakalain na makakapag-experience kami ng ganito. Sobrang tipid lang din talaga kasi ng naka-e-bike kasi kahit wala kang perang panggas basta meron kang pagkain, palag-palag na. Pagbaba nga namin ng sasakyan, di namin nakalain na ganito kasukal yung dadaanan naming kagubatan. Makapunta lang sa ilog. Actually, hindi ko nga alam kung ilog ba siyang matatawag o batis na. Basta yung tubig ng paliliguan namin, galing daw sa bundok yon. Ang tataas na nga ng damo talahib dito at pababa na siya guys dahil umulan pa nga nung gabi, basa yung lupa at madulas. Kaya nga itong tropa naming si Dexter, nagpatulong na at nagpaaki na para lang makababa. Finally, after ng ilang minutong paglalakad pababa, eto na nga, narating na namin yung aming paliliguan. Sobrang sulit din talaga kasi wala rin naman kaming binayaran dito at nagbaon lang din kami ng mga fishball, kikiam at squid ball para siyang maging snack namin dito. Ang ganda nga nung falls niyan pero sa tapat niyan 18 feet pala yung lalim. Sobrang lamig nga ng tubig dito sa unang lusong mo pero pag tumagal ka naman na sa tubig, masasanay ka na rin. Sabado kami bumiyahe papunta dito sa Amadeo pero ngayon ay second day na namin which is Sunday na at ngayon na rin kami uuwi. Kaya nga after naming maligo sa ilog ng mga
isang oras lang, nag-decide na rin kaming umuwi para doon na kami maliligo, magbabanlaw at makapag-ayos na rin kami ng gamit. Hindi na kami nagpasundo ng sasakyan at naglakad na lang kami ng sabay-sabay pabalik dun sa aming tinutuluyan. Ito ang si Rachel, yung inangkas ko na pinsan ni Alan, may dala-dala pang speaker. Inunahan at binilasan ko na nga maglakad para maunahan ko na yung mga kasama ko kasi tinatawag na ako ng kalikasan at nararamdaman ko na. After ko nga maligo at makapag-ayos, nagkaroon ng pagbabago sa plano. Karamihan sa mga makakasama natin ay uuwi na pero ako at yung ilan ay mag-i-stay pa. Nakapag-decide kasi kami na bakit hindi pa kami mag-side trip sa Tagaytay 20 kilometers na lang naman ang Tagaytay mula dito sa Amadeo. Kaya nga yung ginawa ko, yung mga gamit ko na nakasakay sa e-bike ko na si Sky ay inalis ko ulit. At heto nga, ready na ang lahat na umalis, sasabay na kami sa kanila palabas. Pero bago kami tuluyang maghiwa-hiwalay, hindi namin pinalampas na magpasalamat at magdasal na ingatan ng bawat isa sa pag-uwi. Bali 10 e-bike nga pala kaming nag-rides dito sa Amadeo, yung 7 ay uuwi na, kaming 3 unit naman ay didiretso pa sa Tagaytay. Bago maghiwa-hiwalay ay nag-group picture muna kami sa labas at dumiretso na rin kami sa kanya-kanya naming biyahe. Ang kasama pala natin dito ay si John McLean at yung girlfriend niya na si Diadem, pati si Alan at yung pinsan niya na inangkas ko, nakamag-anak ni Tita Carmen na siyang tinulayan namin dito sa may Amadeo. Sky Ranch nga yung unang pinuntahan namin dito since hindi pa daw sila nakakapunta pero ako ay 3rd time ko na yata. Bumcar nga yung sinakyan naming rides dito para ma-feel naman namin kung paano mabangga kasi hindi namin mabangga yung unit namin De joke lang. Since ang huling kain namin ay yung after pa kaming mag-swimming at nagugutom na kami, nag-decide kaming kumain na ngayong dinner. So sabi ko, tara biyahe tayo papuntang Mahogany Market. Doon masarap ang bulalo at hilera talaga yung nagtitinda. Ewan ko ba bulalo lang yung usapan namin pero naging package na yung in-order naming pagkain. May sisig pa nga dito pero hindi na namin napicturan. At para masulit nga namin yung side trip namin dito sa Tagaytay, nagpunta na rin kami dito sa may Starbucks Reserve Hiraya. 10 PM na rin to ng linggo pero grabe ang haba pa rin talaga ng pila. At nung time na makakapasok na kami sa pinto, hindi namin inakala na hanggang dito sa loob may pila pa rin. Nung nabigyan kami ng table, umorder na rin agad kami. 2 hours maximum nga lang ang pagstay dito, pati na rin yung pagparking. Minaximize na rin namin yung 2 hours namin dito, pagkatapos umuwi na rin kami pabalik sa De La Flores Farm. Gabi pa nga lang habang nagcha-charge kami, nagsakay na uli kami ng mga gamit sa e-bike namin para kay naumagahan ay diretso alis na kami. Gusto nga uli namin magpasalamat kay Tita Carmen kasi hindi niya kami pinayagang umalis nang hindi pinag-aalmusal. Gusto rin nating magpasalamat kay Alan o kay Vespar Moto dahil in-invite niya tayo na pumunta dito sa kanilang farm. Kung umabot ka sa part ng video na to, please follow, like, and share my social media accounts. Sobrang mamimiss natin ang lugar na to kasi napakarami talagang memories. Para sa mga nagtatanong pala at interesado kung paano makasama sa aming mga rides, paki-message na lang po ang Facebook page ng The Wasp Club PH. Hanggang dito na lang tayo mga ka-electric, ride safe, keep safe hanggang sa susunod nating i-viyahe.